Nagsisimula ang kwento sa isang madilim na eskan-itang kung saan maraming mga zombie ang nagtutulungan sa paghabol sa mga lalaki. Lahat sila'y sumisigaw na at tumatakbo para sa kanilang mga buhay. Ang isa sa kanila na nakasuot ng jacket na parang sa isang rocker ay halos mahawakan na ng isa sa mga zombie. Siya'y lumiko para maiwasan ang kamay ng halimaw na ito. Swerte na lamang, mahina ang mga zombie na ito. Ngunit kahit na ganoon ang kalagayan, matiyagang nagpupumilit ang mga ito. Patuloy pa rin silang nagmamadali patungo sa mga tao. Sa pagkatapos, naisip ng lalaking ito na ang laro ay labis na makatotohanan. Tunay niyang nararamdaman ang takot na naramdaman niya mula sa mga halimaw na ito. Isa sa kanyang mga kaibigan na nakasuot ng kasuotang pang-chef ay nagdala sa kanya pabalik sa kanilang grupo. Sinabihan siya nito na dapat niyang itigil ang pakikipaglaban sa mga halimaw at patuloy na tumakbo na lamang. Matapos ang ilang sandali, sila ay dumaan sa isang gusali. Agad na binuksan ng tatlong ito ang pinto. Isinara rin nila ito dahil sa palagay nila ay ligtas sila dito. Ang mga ito ay patuloy na humihingal matapos ang kanilang pagtakbo para sa kanilang mga buhay. Saka sinabi ng lalaking may jacket na parang sa isang rocker na manatiling tahimik. Ang kanilang malalakas na paghinga ay maaring marinig ng mga zombie sa labas. Siya'y nag-verify din sa mapa ng laro. Ang mga pula na tuldok ay nagpapakita ng mga zombie. At sa ngayon, ang silid na kanilang kinalalagyan ay walang mga halimaw. Ngunit hindi nila napansin na may isa nang nakahandusay sa lupa. Matapos nito, naabisuhan ang lalaking ito ng sistemang ang kanyang impormasyon ay tapos na ang pagluluwag. Matapos iyon, nagsimulang kumilos ito. Nang marinig ng tatlo ang anumang bagay na kumikilos sa paligid nila, sila'y biglang naguluhan. Sila'y biglang naulila nang makita nila ang isang zombie sa harap nila. Isang-isa sa kanila ay naisip pa na pangit ang sistema ng laro dahil hindi nito ito ipinakita. Sa huli, kanilang inakalang maaaring ito'y isang bug kahit kakalabas pa lang ng laro. Ang zombie ay patuloy na nagtatangka na makipag-usap, ngunit ang wika na ginagamit nito ay kakaiba. Isang bintana ng status ay biglang lumitaw sa harap niya. Ang pangalan ng zombie ay Ling Yan. At ito ang mga estadistika nito sa kasalukuyan. Si Ling Yan rin ang aming pangunahing tauhan. Nalaman ng manlalarong ito na siya'y tunay na nakapasok na sa laro. Sinabi rin ng sistema sa kanya na hindi siya makakalabas hanggang hindi pa natatapos ang kanyang misyon. At habang siya'y abala sa pagbabasa ng impormasyong ito, ang ibang manlalaro ay nagsimulang tumakbo palapit sa kanya. Nalito si Ling Yan. Hindi niya maunawaan kung bakit ang kanyang mga kapwa manlalaro ay patungo sa kanya na may balak atakihin siya. Nagpanik ang ating pangunahing tauhan habang siya'y nagtatangkang pigilan ang mga atake. Sinabihan niya ang ibang manlalaro na dapat itigil na lamang at pag-usapan ang sitwasyon. Ngunit sa paningin ng mga manlalaro, ang zombie ay nag-uugong lamang at nagbibigay ng malalakas na ingay. Matapos nito, may natanggap na notifikasyon si Ling Yan mula sa sistema. Sinasabihan siya nito na para sa kanyang huling misyon, kailangan niyang alamin ang katotohanan tungkol sa pagkalat ng virus at pigilin ang paglaganap nito. Nagpanik ang lalaking ito dahil ang pangunahing misyon niya ay tapusin ang laro. Naisip niyang dapat niyang kontaken ang serbisyong pang-customer kaagad. Ito ang unang pagkakataon niyang maglaro ng ganitong uri ng laro at siya'y naipit na sa loob nito. Ang manlalarong may jacket na parang sa isang rocker ay napansin ang isang bagay. Ito'y unang pagkakataon niyang makakita ng isang zombie na nagtatangkang protektahan ang kanyang ulo. Nagkaroon si Ling Yan ng pagpapahayag ng pasasalamat. Sinabi niyang siya'y kaiba sa ibang mga zombie sa loob ng laro. Ngunit sa paningin ng mga manlalaro, ito'y totoo namang iba. Mukhang itinaas lamang ni Ling Yan ang kanyang kamay upang atakihin ang mga manlalaro. Ang isa pang kasama nilang lalaki ay naisip na baka itong zombie ay isang elite monster, batay sa kanyang kilos. Sinabi niya sa lahat na ang kanilang sistema ay hindi pa na-upgrade kaya hindi nito ma-detect ang mga ganitong uri ng halimaw. Dahil sa impormasyong ito, mas lalo pang sumiklab ang pagsalakay ng mga ito kay Ling Yan. Alam nilang maaari silang makakuha ng mga bihirang kagamitan kung magagawang patayin ang isang elite monster. Samantala, pinipilit pa rin ni Ling Yan na ipahayag na siya rin ay isang manlalaro. Ngunit walang naging bisa. Napansin din niya na hindi niya nararamdaman ang sakit mula sa kanilang mga atake.
Sa sandaling iyon, ipinakita ng sistema sa ating pangunahing tauhan ang kanyang mga pangunahing kasanayan bilang isang zombie. Si Ling Yan ay may abilidad na kagat na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na mangaso. Mayroon siyang abilidad na undead na nag-aalis ng kanyang pakiramdam ng sakit. May likas na instinktong panginginain na nagbibigay ng pampabilis sa kanyang katawan para sa paghahanap ng kanyang huli. Ngunit nahinto ito nang ang lalaking may kutsilyo ay matagumpay na makaabot ng malinis na saksak sa kanyang binti. Ito'y nagpangalabahala kay Ling Yan. Naisip niyang hindi niya maaaring hayaang gawin ng mga manlalaro ang anumang nais nila dahil maaari itong lumala. Dahil dito, itinigil ng mga manlalaro ang kanilang pagsalakay sa kanya. Sila'y naguluhan din dahil sa ingay na gawa ni Ling Yan. Naisip nilang maaaring lumapit na ang iba pang mga zombie sa lugar na ito. Sumubok ang ating pangunahing tauhan na sabihin sa kanila na maaari pa rin nilang pag-usapan ang lahat, ngunit sa katotohanan, ito'y iba. Hindi pa rin niya natutukoy kung ano talaga ang hitsura niya. At pagkatapos ng ilang segundo, umalis na ang ibang mga manlalaro sa gusali. Iniwan si Ling Yan mag-isa. Naglabas ng babala ang sistema sa harap niya. Sinabi nito na ang kanyang antas ng gutom ay umabot na sa 50%. Kapag bumaba ito sa ibaba ng 25%, mawawalan siya ng malay. Ito ay magpapatuloy hanggang sa makahanap siya ng isa pang huli upang maibsan ang kanyang gutom. Dahil sa impormasyong ito, nagkaroon ng ekspresyon ang ating pangunahing tauhan. Naisip niya na ang mekanikang ito ay talagang pangit. Sa ibabaw nito, nagtaka siya kung bakit siya naging isang zombie sa loob ng laro na ito. Nagbago ang ekspresyon ng zombie na si Ling Yan nang makita niya ang estadistika ng kanyang lakas. Karaniwan, mahirap para sa mga manlalaro na makakuha ng kahit isang punto. Ngunit hindi ito nagbago sa katotohanang siya ay naging isang zombie. Naaalala niya noong nagsimula siya sa laro, wala namang pagpipilian ng karakter na maging isang zombie. Naisip niyang siya'y niloko. Bago niya makuha ang laro, ang mga tao'y nakapila pa para sa isang kopya nito. Nakatayo si Ling Yan sa likod ng pila. Sikat na sikat ang laro na tinatawag na Zombie World. Naisip niyang umalis na lang dahil wala siyang pagkakataon na makuha ang kopya ng laro. Ngunit biglang may bumangga sa kanya. Nakita niya ang isang kakaibang hitsura na lalaki na may hawak na kopya ng Zombie World game. At pagkatapos, ibinigay nito sa kanya ang kanyang laro, pati na rin ang konsoleng gagamitin. Si Ling Yan ay labis na naguluhan sa naganap. Tinutukan na niyang itanong sa lalaki kung bakit ibinigay nito sa kanya ang kopya ng laro, ngunit bigla na lang itong nawala. Sa huli, noong araw na iyon, umupo si Ling Yan sa harap ng kanyang computer at inumpisahan ang laro. Isinuot niya ang konsoleng ibinigay sa kanya ng kakaibang lalaki kahit ito'y lubos na kaduda-duda. Bigla na lang nanghina si Ling Yan. Naglabas rin ng mga salita ang konsoleng nagsasabing may mga virus na pumasok. Ang sumunod na nangyari kay Ling Yan ay magising siya at ngayon nga'y isang zombie na. Ngunit hindi niya muna maaring pagtuunan ito ng pansin dahil kailangan niyang lumabas at humanap ng makakain. Ngunit kaagad na binuksan niya ang pinto, isang grupo ng mga zombie ang sumugod sa loob ng gusali. Kalaunan, natuklasan niyang ang tatlong manlalarong kasama niya kanina ay kinain na ng mga halimaw. At kahit siya'y isang zombie na, patuloy pa rin silang lumalapit sa kanya. Si Ling Yan ay tiningnan ang labasan, ngunit ang pintuan ay nabara na ng mga ito. Naisip niyang siya'y nasa totoong gulo na, at ang tanging magagawa niya para mabuhay ay labanan ang mga zombie. Nakayang patumbahin ang ating pangunahing tauhan ang isa, subalit marami pa ring natirang mga ito. At sa ngayon, lahat sila'y naglaan na ng kanilang atensyon sa kanya. Nagsimulang sumugod ang mga zombie patungo kay Ling Yan. Ngunit sa halip na atakihin siya, ang mga ito ay sumunod sa zombie na kanyang napabagsak. Nagamit niya ang pagkakataong ito upang lumabas habang abala pa ang mga ito. Naisip niyang talagang kadiri ang mga zombie. Habang siya'y tumatakbo palabas, nakita ni Ling Yan ang isang supermarket. Agad siyang pumasok sa gusaling ito at nagsimulang kumuha ng pagkain. Iniisip din niya ang mga sitwasyon kung saan siya naroroon. Alam ni Ling Yan na kailangan niyang maging mas malakas agad dahil malamang na ang mga gutom na mga zombie ay aatake rin sa kanilang kapwa. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin niyang natapos na niyang kainin ang lahat ng pagkain. Tiningnan ni Ling Yan ang kanyang status window. Kailangan niya ng mga 10 puntos ng karanasan upang mag-level up.
ngunit ang problema ay hindi niya alam kung paano makakakuha ng karanasan. Naisip din niyang talagang nasa mas mahirap na mode siya ng laro dahil kakaiba sa mga tao, hindi siya makapagtatanong ng kahit anong kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa laro. At habang iniisip niya paano makakaraos, biglang umunag ulit ang sikmura ni Ling Yan. Siya'y gutom pa rin. Ipinabatid din ng sistema sa kanya na ang kanyang antas ng gutom ay nasa 30% na. Nag-uumpisa na siyang maramdaman ang pagkawala ng kontrol sa kanyang katawan. Nalaman rin niya na maaari lamang niyang kainin ang mga pagkain na mayaman sa karne upang maibsan ang kanyang gutom. Naisip niya kung saan siya makakakuha ng karne. At habang siya'y naglingon, tila ang mga zombie sa labas ang solusyon. Ang isip ni Ling Yan ay nag-uudyok na siyang kumain ng mga zombie. Isang bagay na napansin ni Ling Yan sa laro ay ang bawat bagay ay tila totoo. Sa paglipas ng mga segundo, unti-unti na siyang nawawalan ng kontrol. Iniisip niyang baka siya'y nababaliw na. Nakita ni Ling Yan ang isang zombie na nasa loob din ng supermarket. Ang unang reaksyon niya ay lapitan ito at kainin. Hindi na napigilan ni Ling Yan ang kanyang gutom. Tumakbo siya palapit sa zombie. Binatak niya ang bahagi ng katawan nito. Ito nga ang uri ng karne na binanggit ng sistema. Nagising sa pag-atake ang ibang zombie. Binatakan din siya nito ng kanyang kagat. Hindi nakaiwas si Ling Yan. Sumubok siyang maglaban subalit totoong nahihirapan siya. Binaril niya ang ulo nito ngunit ang resulta ay pagkasira ng kanyang mga buto. Ito'y nagresulta sa pagkakumpleto ng atake ng zombie. Alam ni Ling Yan na siya'y nasa malalim na gulo. Agad siyang umiwas at lumayo mula sa ibang zombie. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mga attribute ng mga zombie. Ang isang ito ay mayroong 15 na estadistika sa lakas at isa sa agilidad. Ito'y nagpaliwanag kung bakit hindi talaga iniintindi ng ibang zombie ang intensyong patayin ni Ling Yan. Alam niyang hindi niya ito kayang talunin. Ang unang reaksyon ni Ling Yan ay ang tumakbo palayo. Ngunit biglang huminto siya at tumingin pabalik sa ibang zombie. Ngumiti si Ling Yan dahil mabagal itong kumilos. Ito'y dulot ng kanyang mababang agilidad. Ito'y nagbigay sa kanya ng ideya na maaari niyang talunin ang zombie sapagkat ito'y napakabagal. Naisip niya na maaari na niyang magkaroon ng malaking selusalo gamit ang zombie na ito. Sa ganito, kanyang nilaibat ang supermarket upang hanapin ang ilang kasangkapan. At pagkatapos ng ilang sandaling paghahanda, handa na siyang humarap. Sa parehong oras, nahabol na rin ng ibang zombie si Ling Yan. Isang kutsilyo ang biglang inihagis patungo sa pagkain. Ngunit hindi doon nagtapos. Ipinakita ni Ling Yan ang kanyang natatanging abilidad sa pagtapon ng mga kagamitan. At kakaibang sa atake ni Tenten, epektibo ang mga itinapon ni Ling Yan laban sa zombie. Ito rin ang nagpataas ng galit ng zombie. Ang ungol nito ay sapat na upang maakit ang atensyon ng ibang mga zombie sa labas ng supermarket. Habang ito'y nagmamadali palapit sa kanya, alam ni Ling Yan na kailangan niyang tapusin ang lahat ng mabilisan. Agad na naglabas si Ling Yan ng malaking improvisadong sandata at ito'y isinagasa sa binti ng zombie. Ito'y nagresulta sa pagbagsak ng zombie sa lupa na puno na ng mga sibat. Ginamit ni Ling Yan ang pagkakataong ito upang tapusin ang gawain. Nagpaalam siya sa zombie na ito. At sa gayon, ang ulo ng zombie ay nagsimulang mag-ikot sa sahig. Ang pangangasaw na ito ay tunay na nagpawalang bisa sa ating pangunahing tauhan. Kinuha niya ang ilang piraso ng karne. Naisip niyang ito ay tila totoo kahit na siya'y nasa loob lamang ng isang laro. Tinak pa ni Ling Yan ang kanyang ilong habang kumakain. Ang karne na ito ay tila sira o mabahong tofu. Agad niyang niyakap ang pagkain. Biglang nagulat si Ling Yan nang damhin ang kasiyahan sa pagkain ng karne. Parang nabigyan ng liwanag ang kanyang mundo. Para bang siya ay naging isang natutong tao. Ang kanyang gutom ay bumalik na sa 100%. Ngunit hindi gaanong nasiyahan si Ling Yan sa kanyang pagkain dahil may ibang mga zombie na pumasok sa supermarket. Kinuha niya ang katawan ng naunang pinatumba niyang zombie. Itinapon ni Ling Yan ang katawan nito sa grupo ng mga zombie at sinabihan sila na ito ang kanilang gantimpala. Nagsimulang kumain ang ibang mga zombie at ito'y tamang pagkakataon na para umalis sa lugar na iyon. Nakahanap si Ling Yan ng 100 at mabilis na isinara ang pinto upang hindi makapasok ang iba pang mga zombie. Siya'y umupo sapagkat siya'y labis na pagod mula sa kanyang huling laban.
ang sistema ay muling lumitaw at inialok sa kanya ang isang abilidad na tinatawag na cannibalism. Ito ay dahil siya ay kumain ng isa pang zombie. Dagdag pa roon, natanggap din ng ating pangunahing tauhan ang katangiang glutton. Ito ay nagbibigay sa kanya ng karagdagang 10% pinsala sa kanyang normal na atake at abilidad laban sa parehong uri ng kalaban. Naisip ni Ling Yan na medyo huli na para sa katangiang ito. Mas madali sana ang laban niya kanina kung lumitaw ito agad. Pagkatapos ng laban, nagpahinga ng kaunti ang zombie na ito. Inisip niya na maaari siyang kumita ng mga puntos ng karanasan sa pamamagitan ng pagpatay sa ibang mga zombie. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay maging matalino upang makapanumbalik ang kanyang pag-angat. At habang siya ay nagpapalakas ng kanyang kalusugan, narinig niya ang ingay mula sa labas. Pumagitna si Ling Yan sa pinto at natanto niyang ang ingay ay mula sa ibang mga manlalarong tao. Sila ay muling nagpakita, tinangkang suriin ni Ling Yan ang kanilang estado. Ang mga manlalarong ito ay pumasok dito upang magpalit ng kanilang supply. Ngunit kaagad na itinangkang tingnan ang labas, napalitan siya ng takot na ekspresyon. Kasamaan sa palad, ang mga manlalaro sa labas ay ngayon ay may mas matitibay na sandata. Sila ay tila mga veterano rin. Ang mga ito'y pumasok sa gusaling ito ng may buong pag-iingat. Ayaw nilang magkaroon ng aberya. At ang nangunguna sa kanila ay isang sundalo. Sinabi ng lalaking ito sa lahat na siya ang magbabantay sa lugar na ito habang ang iba ay pupunta upang mag-ipon ng mga supply para magtagal. Sila ay magkikita-kita rin dito pagkatapos ng 10 minuto. 2 babae naman ang nag-umpisa sa pagkuha ng pagkain sa loob ng kwarto. Gusto sana ng isa sa kanila na isama ang isang inumin subalit hindi siya pinahintulutan. Nakita ito ng ating pangunahing tauhan mula sa bintana. Naiinggit na siya dahil ang mga tao ay maaaring magpalamig ng kanilang katawan sa pamamagitan ng pagkain ng normal na pagkain. Hindi na niya magawa ito sapagkat isa na siyang zombie. Naramdaman ni Ling Yan ang pagdating ng isa pang babae. Agad siyang humarap sa direksyon nito. Ngunit ang lalaking ito ay mabilis na nagkunwaring isa lamang normal na zombie. Patuloy na naglakad si Ling Yan. Napansin niyang may isa pang grupo na nag-uusap tungkol sa sundalo. Lumalabas, ang sundalong yon ay NPC lamang. Ang isa sa mga ito ay isang beta tester ng laro at alam niyang makakatanggap sila ng espesyal na misyon kung mapanatili nilang buhay ang sundalo. Ang mga gantimpala na maaaring makuha ng mga manlalaro ay mga baril. At ang ideya nito ay nagpapalakas na ng takot kay Ling Yan. At pagkalipas ng ilang sandali, ang malalakas na sigaw ay nagbigay alarma sa lahat na nasa loob ng gusali. Pati na rin ang mga zombie. Ang sigaw ay mula sa 2 babae. Tumatawag sila sa lalaking ito na huwag nang lumapit pa. Bigla na lamang sinampal ng lalaki ang isa sa mga babae. Sinabihan niya itong hindi sana sumigaw dahil dadagsa na ang mga zombie. Handa na siyang gawing sakripisyo ang mga babae para sa mga zombie. Hinarap ng babae ang pagsubok at pinagtiisan ito. Samantala, ang isa pang babae ay nanginginig na sa takot. Ang lalaking ito ay papalapit na naman sa kanila. Ngunit ito'y pinigilan ng sundalo. Pinaulanan siya ng sisi ng sundalo sa paggawa ng mapanganib na gulo. Dumating na rin ang ibang mga manlalaro at sinabi nilang sobra naman ang ginawa ng lalaking ito. Iniisa-isa ng lalaking ito ang lahat. Sinabi niyang hindi ito ang tamang oras para sa pagtatalo. Kailangan na nilang maghanda at maglaban-laban sa mga zombie. At habang busy ang kanilang grupo sa pagtakbo, si Ling Yan ay nagmamasid lamang sa kanila. Iniisip niyang ang tanging makakasagabal sa kanya ay ang sundalo. Ang iba, madali lang na biktima. Biglang naglabas ng abiso. Ipinapaabot nito kay Ling Yan ang espesyal na misyon na iligtas ang 2 babae mula sa mga banta sa kanilang grupo. Kinakailangan niyang masiguro ang kanilang kaligtasan laban sa mga zombie. Sa ngayon, nagpa-facepalm si Ling Yan. Hindi niya maipagkakatiwala na kinailangan niyang iligtas ang 2 tao na NPC sa laro. Ngunit kasama pa rin sa misyon na ito ang ilang karagdagang gantimpala at pabor. Nalaala ni Ling Yan ang sinabi ng beta player kanina. Ang mga NPC ay maaaring magbigay sa kanila ng mga item at misyon kung magagampanan nila ang kanilang tiwala. Sinimulang lockerin niya si Ling Yan ang napakaraming zombie ng kanyang kapwa. Malumanay siyang lumalapit. Samantala, ang mga tao ay abala na sa pagtatanggol laban sa mga zombie na kanilang nakuha ang atensyon.
Si Ling Yan ay nanatili lang sa likod at naisip na ang pamumuno ng sundalo ay tunay na malakas para sa kanila upang mapanatili ang kanilang formasayon. Sinimulan ni MC ang pagtulak sa mga zombie palapit sa mga manlalaro upang subukan ang kanilang kakayahan. Subalit napakagaling ng teamwork ng mga ito. Sila ay laging nagmamasid sa likod ng bawat isa. Ito'y nagdulot ng kaunting problema kay Ling Yan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap. Naisip niyang kung ang mga tao ay gumagamit ng teamwork, maaari rin niyang gamitin ito sa kanyang mga kapwa zombie. Maaaring siya ang maging depensa o tank para sa mga ito. Inilagay ni Ling Yan ang kanyang sarili sa harap ng mga zombie. Binilisan na niya ang pagtakbo patungo sa mga manlalaro. Sinubukan ng mga ito na ibato ang mga sandata sa mga zombie. Pero ang kanilang tagapagligtas ay narito na. Nahuli pa ni Ling Yan ang isang kutsilyo na sana'y papunta sa isa pang zombie. Ipinaabot ni Ling Yan ang kanyang kakayahan sa pagdepensa. Tumawag pa siya ng galawang zombie full block. Napansin ng isang manlalaro kung ano ang ginagawa niya. Binalaan niya ang kanilang grupo tungkol sa kakaibang zombie. At habang si Ling Yan ay nagtatangkang lapitan sila, talagang kinilabutan ng mga manlalaro ang kanyang aura. Parang siya ang leader ng kanyang mga kapwa zombie. Ipinabatid ng manlalaro ito sa sundalo. Napagkasunduan nilang unahing atakihin si Ling Yan sapagkat ito ay nagtatanggol sa mga zombie. Agad na isinagawa ng mga manlalaro ang kanilang plano. Sila'y lumapit kay Ling Yan at nag-umpisa ng pagsalakay. Ngunit napansin ng aming pangunahing tauhan na halos wala ng bisa ang mga atake mula sa dalawang manlalaro. Hanggat ligtas ang kanyang ulo, hindi siya mamamatay. Tumigil na sila sa kanilang mga atake dahil sobrang pagod na sila. Iniisip nila na hindi maaaring patayin ng zombie. Ngunit hindi sumuko ang isa sa kanila at tinangkang tumakbo papalapit kay Ling Yan. Ito ang hinihintay ng ating pangunahing tauhan. Iniisip niyang nagawa na ng manlalaro na ito na kagathin ang tuka. Napansin ng sundalo na naguguluhan na ang mga kasamahan at sumigaw na huwag sirain ang kanilang formasayon. Subalit masyado ng huli, madali lamang iniwasan ni Ling Yan ang atake ng isa. At dahil siya'y tumatakbo kanina, hindi niya naagapan ang kanyang katawan at nabangga ang mga zombie. Natapos na ang pagkakataon ng lalaking yon. Nakuha ni MC ang 2 puntos na karanasan sa pagsalakay sa kanya. Kailangan niya na lamang ng isa pang pagsalakay para maka-level up. Wala na talagang magagawa ang iba. Binalaan pa nga ng sundalo ang mga ito na ang mga zombie ay magiging mas malakas dahil nakakakain na sila. Dagdag pa rito, dumating pa ang higit pang mga zombie sa kanilang daraanan. Isa sa mga manlalaro ay natakot na sa sitwasyon ngunit naalala niya na ito'y laro lamang. Tunay nga ang teorya ng sundalo. Ang mga zombie ay ngayon ay kayang depensahan ang mga atake ng mga manlalaro. Dahil dito, sila'y nagtagumpay sa paglaban na ito. Swerteng malakas ang sundalo, naligtas niya ang isa sa mga manlalaro gamit ang kanyang baril. Sinabihan niya ang manlalaro na magtulungan at kunin ang kanyang sandata. May natitirang bala pa ang sundalo at balak niyang gamitin ito laban kay MC. Pero kailangan niya ng tulong. At pagkalipas ng ilang segundo, bumaril ang sundalo ng kanyang baril. Barely na lang na-miss ng bala ang aming pangunahing tauhan. Halos tamaan na nito ang kanyang ulo. Ang sitwasyong ito ay nagbigay kay Ling Yan ng isa pang pagkakataon. Alam niyang wala ng bala ang sundalo. Nagutos siyang lahat ng ibang zombie na sumalakay sa kanilang grupo. Ngunit ang mga ito ay gumawa ng kabaligtaran. Abala pa rin silang kumakain sa kanilang pagkain. Sinabi ng sundalo sa kanyang grupo na magamit nila ito bilang pagkakataon na sumalakay. Samantala, si Ling Yan ay nagtago na sa kalagitnaan ng grupo ng mga zombie. Tinutukoy niya ang mga ibang tao na hindi nasa tamang posisyon dahil sa kanyang huling tangkang pagsalakay. Pasikretong lumapit si MC sa likod nito. Hindi man lang siya napansin ng manlalaro. Kinagat ni Ling Yan ang kanyang biktima. Agad na ibinalita ng system sa kanya na nadagdagan na naman ang kanyang karanasan. Kinalas niya ito dahil alam niyang sapat na ang kagat. Siya'y nanginginig na sa takot. At pagkalipas ng ilang segundo, napaligiran na ng mga zombie ang lalaking iyon. Patuloy na nagpapanggap si MC na isa sa mga zombie at hindi siya napapansin. Siya ay papalapit na para atakihin ang sundalo. Subalit binlock siya ng isa pang manlalaro. Inalay niya ang kanyang braso upang iligtas ang sundalo. Binalibag ni MC ang lalaki palapit sa grupo ng mga zombie.
Ito'y isang espesyal na paghahatid. At bago ito malunod, inutos ng manlalaro na protektahan ang sundalo sa lahat ng paraan. Maaaring sila'y bumalik sa buhay at ulitin ang lahat. Hindi nagbigay si Lingyan ng sapat na oras para mag-react ang mga ito. Siya'y nagmadali ng papalapit sa isa sa kanila. At sa parehong oras, ang mga manlalaro ay nasa kalituhan. Sila'y abala ngayon. Sa palad, naipit ang isa sa kanila at siya'y nabangga at naging hadlang sa tangkang pagsalakay ni Lingyan. Ang dalawang ito ay bumagsak sa sahig. Lubos na galit si MC. Agad siyang sumalakay at pinalitan ang kanyang kalaban. Ipinabatid din ng manlalaro sa kanya na mababa na ang kanyang kalusugan. Bukod dito, kung mamatay si Lingyan dito, hindi siya makakalabas sa laro at mamamatay din siya sa totoong buhay. Ang kalituhan rin ang nagdulot sa mga ito na mag-awayan. Napansin ito ni Lingyan at nag-isip siya ng plano. Plano na niyang kunin muna ang kalusugan bago ituloy ang kanyang pagsalakay. Bigla na lamang sumulpot ang lalaking ito. Galit na galit ang manlalaro dahil sa pagkamatay ng kanilang leader. Wala talaga masyadong oras si Lingyan para mag-react. Ang talam ng kutsilyo ay papalapit na sa harap niya. Ang tanging makikita niya ngayon ay ang kamatayan na papalapit sa kanya. At pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang umagos ang dugo. For more recap, please subscribe and like.